Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, Don't Be Said It. For today's video, pag-usapan naman natin yung Type 6 eligibility requirements for Facebook Reels Content Monetization Beta. So malapit na nga po yung August 31. So sana guys, maging ready tayo. Lahat po ng mga monetized creator doon po sa ating old individual tools ay magiging content monetization na po lahat. At sa mga nagtatanong naman kung bakit kahit meron na kayong 100,000 followers or marami kayong views, is hindi pa rin kayo invited. Baka po hindi pasado yung mga content nyo. So, ito yung 6 essential eligibility tips based on official Meta guidelines and creator insight po ito. Okay? So, alam naman natin, again, pinag-isa na yan, Unified Content Monetization Beta. So, ito yung isa sa pinakamagandang opportunity na hinihintay natin na hindi lang tayo kikita sa video content natin, pwede rin nga po tayong kumita sa mga non-video content, which is yung photo, text, and stories. So, ano pa hinihintay nyo guys? Let's proceed na dito sa ating topic ngayong araw. And kung bago lang po kayo dito, don't forget to follow, subscribe, and click the notification bell para sa mga susunod na video, manonotify po kayo kaagad. So, ito yung una na kailangan nating requirements. Dapat 18 years old pataas with professional mode na naka-turn on kung kayo po ay naka-profile. At kung kayo naman po ay naka-page, dapat po naka-public po yung page ninyo. Para automatic na po yung makikita nyo na po kaagad sa inyong application or sa inyong account na meron ang professional dashboard. At makikita nyo na doon sa under po ng professional dashboard, click yung monetization. Makikita nyo doon kung meron nang nakalagay na content monetization tools. Okay? So, Meta official announcement confirms creator must be at least 18 years old and have professional mode enabled or naka-turn on po dapat po yan. Okay? Kung kayo po, again, naka-profile, dapat i-manual turn on nyo po yan. So, punta kayo sa Facebook. Madali lang naman yan. Facebook, ayan, fb.com. I-check nyo palagi yung inyong account, no? Check nyo dito sa may setting ng inyong account. Click nyo yan, then click nyo yung mismong profile name, and then meron dito guys sa may gilid. Ito, zoom in lang natin. Ayan, yung tatlo na yan. Click nyo yan kung kayo ay naka-profile. Then, makikita nyo guys dito, turn on professional mode kung kayo is naka-profile. Kung naka-page naman kayo, automatic na yan na naka-turn on kung naka-public po yung page ninyo. Okay? So, use a public page to access monetization tools. Matik na yan, noted na yan. Number 2, at least dapat mag-goal po tayo. Hindi lang po dapat magbase tayo sa walang, sabi nga, di ba, sa content monetization, no criteria met. Pero alam naman natin, bago tayo ma-qualify dito, at priority po ni Facebook yung mga old creators na nag-upload na at monetize na sa mga individual tools. Kung hindi pa kayo monetize, kailangan natin at least guys, mag-aim tayo ng certain followers. Like for example, within a month, dapat maka-reach po tayo ng 500 followers, di ba? Or 1,000 followers. Mag-goal po kayo. Kailangan talaga magkaroon tayo ng followers para may manood sa mga content natin. Okay? So sabi dito, Meta recently state that pages with 1,000 followers are eligible for the beta. So ito po is kinuha natin, ginather natin itong mga information na to para at least clear po sa atin na ilang followers ba yung kailangan para ma-monetize sa content monetization or maging eligible. Again, ulitin ko po sa inyo, ito pong content monetization beta is invite only. Okay? Priority ng bagong tools na ito, yung mga already monetized na sa mga individual tools. Malinaw po sana yan. Additional creators with prior access to ads on Reels, ito or short videos, long-form video, or in-stream ads, and performance bonuses are prioritized. So malinaw po na si Facebook ay inuuna yung mga already monetized na. Ibig sabihin mga monetized nila sa mga tools before. Kung kayo hindi pa, kailangan talaga mag-upload kayo consistent, original, and quality para at least mag-gain kayo ng followers doon at the same time magkaroon din kayong watch time na requirements din. Okay? Number 3, dapat eligible kayo sa country kung saan kayo resided. Kung kayo po ay nasa mga
Middle East, may mga certain restrictions po dyan ng mga country na hindi kabilang sa monetization. At yung iba guys is nahihirapan kumuha ng mga tax info kasi nga eligible yung country. So be very careful kung nasaang country kayo, lalo na kung nagtatrabaho kayo dyan sa ibang bansa. I suggest, no, kung kayo ay nandyan, ang ilalagay nyo na address kung kayo ay monetize na is Philippines po, kung hindi naman kayo residents po dyan. Sabi dito, only creators in Meta support countries can participate. This includes Philippines, ito yung mga example, Philippines, US, and others confirmed in Meta rollout post. So, ito yung mga example. I-check natin guys sa Reddit, no? Ayan, ito yung isa. Meron siyang pinost dito na eligible siya and after ng ilang buwan, ilang taon na monetize din siya. So, sabi dito, after a year of waiting this morning, finally received an access to content monetization. So, talaga maghintay lang tayo ng invitation from Facebook. Okay? And number 4, napaka-importante po nito, no? Dapat mag-produce po tayo ng original, policy compliant content. Ano nga ba ito? So, meron nga po mga video content na lumalabag sa partner content and yung pinakamalala, yung community guidelines violation. So, kapag nagkaroon kayo ng ganitong mga restrictions or violation, mas tumatagal yung invitation na pwede nyong ma-receive, di ba? So, dapat mas early. Yun nga lang, dahil hindi tayo sumunod sa mga policy ni Facebook, is lalong tumatagal. So, ano nga ba ito? The new policy focuses on originality. Ano nga ba yung mga original content? Ito po yung kayo po mismo yung nag-produce, nag-edit, nag-enhance. Or kung commentary po yan, dapat kayo po mismo yung nag-add ng video quality enhancement, no, by editing, added voiceover, music background na walang copyright issue or walang tawag dito, yung copyright. So, malinaw yung copyright. Meron pang other doon, trademark. So, pag may mga trademark yan, possible talaga na subject yan for copyright. Okay, ito yung mga example. No reuse content from TikTok, unauthorized music. Common po na violation or restrictions sa atin. Ako din po especially talaga, nakapaggamit tayo ng mga music na merong copyright. So, ano nga ba yung mangyayari kapag may copyright? Automatic yan, meron kayong mare-receive na notification na kayo po ay, yung certain video na yon is may na-detect sa background na ito yung nagki-claim na publisher or audio or tawag dito, pages na sa kanila yung music niyan. Ano yung mangyayari? As long as hindi nyo yan kinumpleto or hindi nyo yan dinispute or inaccept, magkakaroon kayo ng violation. Ibig sabihin, yung mga next upload nyo, possible hindi na siya isasuggest ni Facebook sa wider audience. Bumababa po yung ating audience visibility. So, I suggest gumamit po tayo ng royalty-free music na pwede nyo makita yan kung kayo ay mag-upload ng mga short video. Available po yan dun sa Reels tab. At kung wala kayong makita dun, pwede kayong pumunta sa Meta Business Suite or sa Creator Studio ng Facebook. Sabi dito, strict compliance with community and partner monetization. So, dapat talaga sumunod tayo sa sa mga policy. So, halos lahat naman ng mga social media platform is merong mga policy or may mga sinusunod bago tayo ma-monetize. Several creators have been rejected. So, meron tayong tinatawag nga po, guys, ng limited originality. So, kahit sabihin nyo, akin tong video na to. Pero, yun nga, dahil may music background, so subject sa for limited originality of content. Kumuha kayo ng piece of quote, mga ganon, trademark, yung logo, subject pa rin yan sa limited originality. Kaya yung iba guys, no, kahit yung mga quote no, na nilalagay nyo dyan, possible, ma-detect yan at may mag-claim. So, mabilis na din kasi mag-claim ngayon ng mga piece of content. Meron po kasi yung pinafile kay Facebook. So, be very careful po dyan. Number 5, kailangan natin i-maintain itong strong engagement metric.
Alam nyo po ba, si Facebook is hindi na nakabase kung ilang milyon na po yung nanonood sa mga video or content ninyo. Nakabase na po yun sa engagement-based revenue. Kung sino or kung anong video nyo ang mas maraming nag-share, nag-likes, nag-react, nag-comment doon, mas malaki po yung possible na kitain. So mapapansin nyo po yan sa mga videos nyo. I-check nyo po ngayon. Sabi dito, si Meta ay nag-shift to a performance-based payout model. Ano ibig sabihin nito? Nire-reward ni Facebook yung mga creator with consistent likes, comments, and share and watch time. So, kung mas mataas po yung retention rate ng inyong mga viewers or followers po dun sa inyong pages, mas malaki po yung posibleng kitain. Kaya I suggest kung gagawa kayo ng mga short video, make it at least 60 or 90 seconds para po magkaroon siya ng dalawa na ads sa short video. Kasi po yun yung nakikita ko. Minsan may isa sa una at isa sa huli na video. Na ads na nag-a-appear dun sa short form video nyo. So, I suggest, instead of 15 seconds or standard lang tayo, habaan yung konti. Okay? So, number 6, eto, express interest or accept beta invites. So, madali lang naman makita. Again, punta lang kayo sa inyong Facebook account, click monetization. So, sample, pupunta tayo dito. Professional dashboard. Hanapin na natin dito. Ayan. Professional dashboard. Click natin. Then, makikita nyo guys dito sa may gilid. Ayan, sa may gilid dito. Click monetization. Kung kayo po ay naka-web. Ayan, click monetization. Ayan. Then, makikita nyo na dito kung kayo ay available or meron ng tools ng content monetization. So, ano lang natin, refresh lang natin. Ayan, makikita nyo dito sa banda dito. Ayan, guys eh. Ayan, mabagal internet natin na wala. So, yun. So, i-check nyo na lang yan, guys, sa inyong mga Facebook application or kung kayo is naka-web, i-check nyo yung professional dashboard under po ng monetization and then click nyo sa mga tools. Nandun lang naman yun. So, kapag po meron na kayong invitation, ang makikita nyo doon is get started. Kung wala pa naman, express interest po yung nakalagay po doon. Para po makabilang kayo sa waitlisting or waitlisted. Okay? So, invitation, invited creators can join from the monetization tab. Rolling out to millions of creators already monetized. So, ito na nga yung pagkakado natin, lalong-lalo na kung kayo po ay monetize na dati. Matik na po yan by August 31 is magkakaroon na kayo ng invitation ng pinakabagong tools, which is yung Content Monetization Beta. So, ano yung dapat natin gawin ngayon? Ayan. Enable Professional Mode kung kayo po ay naka-personal. Kung naka-page kayo, dapat naka-public po yan. Kailangan natin at least i-goal or ma-reach natin yung 1,000 followers or even more, di ba? And of course, napaka-importante nito. Original, high engagement content. Ayan, original, high engagement content. Inuulit ko lang po yan para po maiwasan na natin yung limited originality or yung copyright, no? Kung tayo ay gumamit ng mga non-commercial music, no? So, be very careful. Visit nyo po palagi yung Meta Business Suite or yung monetization tab sa inyong application ng Facebook. Or, i-click nyo yung Get Started kung kayo po ay monetize na sa content monetization or kung eligible na kayo. Palagi nyo i-check yung inyong dashboard, no? Para makita nyo po yung data or analytics doon. And kung eligible na kayo, makikita nyo din sa inyong professional dashboard. So, ganun lang muna. For now, maraming salamat at ito yung ating 6 tip, no? Para po maging eligible tayo. This coming August 31, 2025, yung pinakabago na monetization or kitaan dito kay Facebook. So, yun lang muna for now. Maraming salamat sa panonood at don't forget to subscribe. Click the bell icon para sa mga next upcoming content natin. Manonotify po kayo kaagad. See you again. Bye-bye.